Good morning mga ka-X1. Comparison natin yung dalawang D15 ni Broadway. Ito po yung isa ay diecast BWH158 yung model, at saka itong yung basket niya ay ordinary lang, BW15 800 din. Maximum power niya ay 800, at saka nominal naman ito ay 400. Pareha lang sila ng naka-diecast na speaker. Yan. Dalawa yung model ni Broadway na D15. Parehong 800 watts. Pero sa kabila naman ay single magnet lang siya. Yun. Single magnet, at dito naman sa diecast ay double magnet. Ito naman yung frame niya, basket niya. Talagang matibay mga ka-X1. At yung speaker terminal naman niya ay ayun, ipupush mo lang. Dito naman sa kabila, sa BW15 800, yan, ordinary frame lang siya. At ito yung napansin ko dito, yung speaker terminal niya is kailangan mo pang hinangin, yan, para makakonek ka. So dito naman sa paper cone niya mga ka-X1, sa loob, yan, okay rin naman, matigas rin, may mga kulubot-kulubot. At dito rin sa kabila, yan, sa diecast, so magkasing pareho lang yung sa likod, pero try nating baliktarin. Sa magnet naman mga ka-X1, magkasing laki lang dito sa diecast, kaso lang is double itong naka diecast na compare dito sa ordinary basket lang. So try nating ipakita sa harap nila. Yan. So ito po yung harapan ni BW15 800 watts na ordinary frame lang yung gamit. At dito naman sa kabila, sa diecast, medyo mabigat yung diecast. Yan. So ito po yung harapan niya. 'Di ba? Maraming groove. Dito naman sa kabila, para siyang naka-textured pero hindi naman. Yan, okay rin yung ano niya. Sa gilid, makapal rin. Dito naman sa diecast, syempre sobrang kapal. Yan. So medyo smooth ang paper cone niya pero matigas. Dito naman is okay talaga, pang malakasang paper cone. Pakita na rin natin yung damper niya. Ito talaga yung nagustuhan ko kay Broadway BWH158. Ito yung itong damper niya. Yan. Sobrang sobrang kapal. Kasi hindi basta-basta mapunit. Kasi makapal siya. Dito naman sa kabila, sa BHW158, so ordinary lang siya. Kasi yung sa presyo naman ito ay nabili ko lang sa 2,100. Dalawa yung binili ko. Yan sa kabila. Yan. So 2,100 lang. May ano pa yun, 2,100 mahigit. At dito naman sa kabila ay 3,600 yung bili ko nito. Yan. Magkasing presyo sila ng GH157. So ito try nating patutunogin. Sino ba yung lamang sa vocal nila. Kasi plano ko pong pang mid-range lang to. Yan. Diyan yung isa ilalagay mga ka-X1. Doon naman sa kabila, yon, nalagay na yung diecast na 800 watts. So try nating magpa-music. Okay. So para malaman na. So problema tayo dito sa kabila. Yan, dito. Kasi hihinangin pa. So try ko na lang talian. Kasi dito naman sa kabila, walang problema kasi i-push mo lang yung ano niya.
yung wire. Okay, so mag set up muna tayo ng ating mounting sound system. Yan, so ito po yung gamit natin, so ito po yung laptop natin, sobrang luma na. Yan, i-on na natin. Yun, Asus. So, babalik tayo para mag-wire. Okay na mga ka-X1, natap na rin natin yung wire papuntang amplifier. Yan. Hindi ko na lang hininang. Yan. Yan yung pagkalagay. So, ano ko lang, tinali ko lang. So, i-compare na natin yung dalawang speaker na to. Ready na yung amplifier natin. So, gamit natin ay P5 Tusundra. So, wala tayong ginamit na gadget dito, kundi direct lang sa amplifier at saka mixer. Yan. Sa mixer naman natin, parehong nasa gitna lang, at saka yung built-in yung equalizer ay flat lang. So ito po yung ginawa nating comparison para malaman kung ano ba talaga yung tunog ng dalawang model nito. Yan. So try nating patugtugin itong kay Tayla. So sa volume naman, uunahin natin yung isang speaker, yung naka-diecast. Okay. Do-volumean lang natin sa unity gain. Naka-volume siya sa 0. Yan. Okay, replay na natin. Yun, na-compare na natin yung dalawang speaker ng Broadway 800 watts, yung diecast at saka yung ordinary basket lang. So parang generic lang ng Broadway. So based naman sa ating testing is yung diecast talaga is yung tunog niya is malaman. So mas clear yung voice niya. Tsaka may kasama pang low. I-compare naman natin doon sa ordinary Broadway lang is medyo malakas rin naman yung vocal, pero sa pagdating naman sa low niya ay hindi ganun ka swabe pakinggan. Pero kung i-midrange nyo lang to pang bahay, mas okay talaga to mga ka-X1. Kasi nga itong diecast ay naka mid bass kasi to siya. Naka mid bass kasi to, kaya ganun yung ano niya, response. At dito naman sa kabila, dito mga ka-X1 ay ano lang siya, instrumental lang talaga siya. Yung tunog niya ay walang halong low talaga. So hindi ganun ka lakas yung low niya. So kahit ipapasok natin to sa box, ganun pa rin yung response niya. Hindi katulad nitong naka-diecast na BHW158 na pwede talagang gawing low. Kasi nga mid-bass yung tunog niya. Compare natin dito sa isa. So doon na lang yung
testing natin at comparison. So ito pa rin si mga ka-X1. Bye bye.